illegal. Ayon mismo sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang ipinatutupad na bus ban sa Maynila. Labag daw kasi ito sa prangkisang inisyu sa mga bus at hindi raw ikinonsulta sa LTFRB. Pero hindi na tinagal lokal ng pamahalaan ng Maynila. Ang mga mahuhuling lalabag sa ordinansa, titikitan pa rin daw. Mula sa Maynila, nakatutok live si Victoria Tulad. Victoria. Mel, Mike, nandito tayo ngayon sa boundary ng Quezon City at ng lungsod ng Maynila. At partikular na itong Vimapa Street intersection at Magsaysay Boulevard. Kung noon, Mel, Mike, yung mga bus para makapasok o makapunta ng Maynila ay kailangan lamang baybayin itong Magsaysay Boulevard. Ngayon ay pagdating nila sa Vimapa Street, kailangan na nilang kumaliwa at mag-U-turn pabalik sa kanilang mga pinanggalingan. Ang pulisiyang ito ay nagsimula noong Martes nang ipatupad ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang ordinansa o resolusyon na nagsasabing lahat ng bus na walang terminal sa lungsod ay bawal nang pumasok sa Maynila. Kanina nga, Mel, Mike, naging mahigpit ang mga otoridad sa pagtingin sa mga bus kung sila pa ay sumusunod sa resolusyon at yung mga susuway ay i-issuehan na nila ng ticket. Nakabantay na ang mga tauhan ng MMDA sa Welcome Rotonda kaninang umaga para matiyak na hindi papasok sa Maynila ang mga bus na galing Quezon City. Wala namang nagmatigas sumuway sa ordinansang naglalayong mabawasan ang mga bus para iwas traffic. Ayon kay Manila Vice Mayor Isko Moreno, 700 hanggang 800 bus ang mawawala sa lungsod dahil sa resolusyon. We'll see na ang laki ng epekto sa kaluwagan. Awa ng Diyos, as per report of Major Olive Sagaysay, wala pang sumubok. Sa mga lalabag, pagmumultahin ng bus operators mula 500 pesos pataas. Pero ayon sa LTFRB, nilalabag ng Maynila ang mga prangkisang inisyu ng ahensya sa mga bus. Sana ho i-regulate na lang instead of banning the city buses to enter. Hindi rin daw kinonsulta ng lokal na pamahalaan ng LTFRB bago ipatupad ang bus ban. Pero hindi muna gagawa ng legal na hakbang ang LTFRB dahil nais muna nitong magkaharap-harap sila ng bus operators at ng Manila City Council. Pero giit ni Moreno, karapatan nilang ipatupad ang bus ban bilang mga halal na pinuno ng lungsod. Hindi namin sila kinausap dahil hindi namin sila kailangan kausap. And it's very clear under RA 7160, which is the local government code of the country, local government code, no? Na isinasaad doon yung police power ng syudad to regulate our roads, avenues, bangketas. Nakahanap naman ng suporta sa MMDA ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Nakatulong din, nakabawas. 3 araw pa lang kasi. 3 araw pa lang kasi. Tingnan natin din to. Mel, Mike, dahil nga bawal ng dumiretso dito sa may Magsaysay Boulevard papunta sa Maynila, yung mga bus, dito na lamang sila sa may bahagi ng Magsaysay Boulevard. Sa may Quezon City pwedeng magbaba. Dito sa mismong spot na ito, sila nagbababa. At doon naman sa kabilang bahagi ng Magsaysay Boulevard, sila nagsasakay ng mga pasahero. Kasama natin, Mel, Mike, si Sir Gregorio, isa sa mga bus inspectors na naapektuhan nitong bus ban. Sir, bilang kayo ay isa sa mga naapektuhan, ano pong reaksyon nyo dito sa bus ban? Yung unang-una, naging problema ng namin, operator, gawa ng sobrang hina po ng kita. At saka yung mga demand ng mga pasahero natin, na sila po sa halip na isang sakay na lang, ay nagtatatlong sakay. Sobrang abala sa kanilang pagbabiyahe. Sa isang araw po, magkano yung nabawas sa kita ninyo? Halos wala pang kalahati, ma'am. Halos sobra sa kalahati ang nawala sa kumpanya. Ayan, Mel, Mike, bagaman meron ngang mga taong nagrereklamo pa rin dito sa bus ban, ang pakiusap naman ng lokal na pamahalaan sana ay konting pasensya at konting sakripisyo dahil ang magiging resulta naman ay yung mas maluwag na daloy ng trapiko dito sa Maynila. Mel, Mike? Maraming salamat, Victoria Tulad.